Then why are you killing someone? Are you happy? Wow. To collect some money. Okay then. Kill more and then... Wow. How much money did you collect? I get this. Okay. Hi guys, good afternoon. It's already... Wait lang. Already... 8:50 na. Ngayon, ganito yung aking ginawa. Ayan. Ketchup yan with, tawag doon, in-slice ko na maliliit na lettuce. Kasi hindi kumakain si Damla ng lettuce. Hindi si Damla kumakain ng buong lettuce. Kaya ginawa ko, chinap-chop-chop-chop ko siya para mahalo siya. Ganon. Tapos, ang aking 4 na chicken nuggets. Na, ako yung gumawa, syempre. Lulutuin ko na. Gagawa kami ng burger eh. Ayan. Tapos nagla-live ako guys. Sa Popo, ayun naka-live ako. Ilalagay ko na para habang umiinit yung aking oil, umiinit na din tong nuggets natin. Makapal kasi ito eh. Kasi nga, yung the last time na gumawa ako ng chicken nuggets, ginawa ko, ninipisan ko lang siya. Tapos, naluto na, sobrang naman niya guys, sobrang para siyang goma na matigas, ganyan. Kaya, ang ginawa ko ngayon, kinapalan ko na siya. Para maganda naman, di ba? May laman-laman. Tama na yung sa aming pang burger namin. Tapos, ito yung aming lettuce. Alam nyo ba, sobrang saya ko mga guys kasi nakabili ako ng ganito na mayonnaise na mayroon siyang flavor. Ang flavor niya ay ranch. Ano ba yung ranch? Basta yan, sobrang sarap niya guys, para siyang mayroon din dito iba. Mayroon pang isang klase na sobrang masarap siya guys. Lasang-lasang mayonnaise siya dun sa atin sa Pinas. Meron pala dito, madalas kasi namin binibili dati yung pure na lang mayonnaise na wala siyang lasa. Talagang mayonnaise lang na parang walang flavor ganyan. Tapos ito, meron pala dito guys. Sobrang sarap nitong ranch din natin. Tapos yung unang binili namin, medyo makulor yellow siya, ganyan. Basta lasang-lasang Pinas siya. Kaya ginagamit ko din siya pagpalaman ng talaga ng ng toast bread. Ang sarap niya guys, promise. Kaya lang ito yung meron kami. Pero masarap din tong ranch na to, mayonnaise na to. Good morning. Magsasaing ako kasi tawag doon. Good morning guys. Kasi ang gusto ni Dam na ngayong umaga na breakfast ay mag-rice kami. Kaya magra-rice kami. Hindi talaga nag-charge tong phone na to. Nag-charge siya pero sobrang bagal. 27 pa lang. Ilang oras na ito naka-charge. Yan na ngayon pero hindi pa din talaga siya tawag doon. Full charge. Nagpabangon lang namin ni Dam lang. Si Dam na, kagigising niya lang. Ako kanina pa akong gising. Magsaing ako ng... Okay. Ha? It's here na lang ako. Kailangan kong tuyuin ito. Kasi ito yung pinapantakal ko, itong gantong baso. Kasi pag dalawa nito, pag isa't mga hanggang dito, ayun, saktong-sakto na uubos namin ni Tama. Kailangan ko tuyuin muna siya. Para hindi magdikita. Tapos baka ngayon, mapakulit itong aming bintana. Dito sa loob naman, hindi naman yung sa pinakalabas. Kahapon, labas kasi yung inuna ko kasi ayun yung pinaka sobrang maalikabok. Ayun.
Si Damla, grabe, sobrang maubo talaga siya. Hindi namin alam kung saan na naman niya nakuha. Pero ang ano ko, suspecha ko, baka kasi, di ba pag nagpapa-water dito yung yung nagwo-water nga lagi sa paligid ng bahay, ng site pala, di bahay. Di ba may, yun, yung umiikot, yung, ano ba pinakatawag, yung itutusok lang sa lupa, isa pinaka, tapos, na, sarili lang umiikot yung tubig. Hindi naman siya malakas, pero, tama lang siya, parang may maulan lang, ganun. Ayun, yung mga bata dito, pag naaabutan yung ganun tuwing hapon or umaga, si Damla umaga hapon, okay, wala siyang dyan. Inaano niya, binabasahan niya yung sarili niya, naliligo siya doon, tapos mahangin, ganyan. Baka dahil doon kaya siya inubo. Painit tayo ng tubig para sa chai. Kaunti lang kasi ako lang naman yung iinumin, wala si Murat kasi. Kaya din kami magra-rice kasi wala si Murat. Pag nandito si Murat, Turkish breakfast na talaga kami. Hindi na kami lagi iba ng kasi nga, sinasanay namin si Damla kumain guys ng mga Turkish breakfast talaga dito sa kahit ng mga olive, tomato, ano ba yun? Diba, wala ko alam. Painer. Kung ano man yung Turkish na kinakain ka, diba, na breakfast. Kasi nga, si Damla, papasok na guys. Sa grade 1 ay, pumapasok naman na talaga siya. I mean, grade 1, sa grade 1, hindi siya, yung babaonin mo doon, hindi katulad nung, kung ano yung baon mo nung kinder ka, kailangan talaga, tawag doon, magbaon ka ng talagang pagkain na talaga na hindi ka magugutom. Same pa rin naman yung pasok niya. Papang umaga ulit namin siya, guys. Pwede naman mag-request ka na pang umaga yung anak mo. Pero pag hindi mo sinabi na gusto ko pang umaga pang hapon, sila yung nagde-decide kung saan ka babagsak, kung pa umaga ka or bang hapon ka, ganyan. Pero sabi namin, pang umaga ulit si Damda, katulad nung kinder siya, nag-request kami na pang umaga si Damda siya. Kaya pang umaga siya. Ngayon, grade 1, i-request ulit namin na pang umaga ulit si Damla kasi nga, tawag doon, gusto namin na ayun yung makasanayan niya na oras ng katawan niya talaga na. Mas maganda din talaga kasi pag pang umaga kasi mas mabilis yung oras sa umaga. At saka pag panghapon kasi, parang wala ka nang makagawa dito sa bahay. Katulad ng babangon ka ng oras na, tapos mag-aalmusal ka, tapos pag almusal mo, magre-ready ka na punta ng school. Parang napaka-stress niya. At saka ano ba yung kinukwento ko sa inyo kanina? Kapag naging panghapon din, halimbawa si Damla, pagdating niya dito sa hapon, wala na siyang gagawin. Mas mabuti talaga kung mag-gym lang umaga siya. Kaya ayun. Tapos ganito ko tali buhok ko guys. Kasi, napansin ko, pag yung tali ko lahatan, ganito. Sobrang banat naman siya. Kaya ayaw ko na ganun tali. Tapos masakit siya sa ulo. Kaya ganito ginagawa ko. Kumukuha ako ng portion dito sa both side, and then iniiwan ko siya. Madali lang naman siya. Technique ko to para hindi maging banat yung ulo ko. Ayan. Iniiwan ko siya, tapos tali ko ng ganyan. Ayan, ganito. Iniiwan ko yan. Kasi pag mataas kasi yung kung hanggang dito lang sana yung tali mo, kaya siyang hindi siya nakabanat. Pero parang napaka-losyang naman kasi. Napaka-losyang naman kasi pag ganun yung tali mo, yung sobrang baba na dito. Ayan. Gusto ko mataas talaga yung tali ko. Kaya ganun ginagawa ko. Di ba ganyan, nakatali na siya? Mataas na siya. Tali na tayo mga kiss. Wait lang, may sumasama. Wait lang, may naiwan siya. Diba, ayan, nakatali na siya. Tapos hindi siya nakataas na ganito, guys. Sa baba ko siya pwesto talaga. Iniikot ko muna siya. Ikot. Hindi, wait lang. Nakaano siya. Papunta. Tapos, same sa parang mali yung gawa ko na sa kabila. Wait lang. Wait lang.
Wait. Yan, ganito. So, mali nga yung ginawa ko sa isa. O, ayan. Hindi na siya, banat. Kaya ganyan yung dating ginagawa ko. Dumating na kasi muna, bumili siya ng milk para sa yogurt namin. Yes, Kazan? Can you What? What? Say it. can you make your own Pudding? pudding? Yeah, I can make. Yeah, of course, Damla. I know how to make pudding. Ah. Okay, I will tell Daddy later, okay? When I get home, I will tell her to buy ingredients for pudding, okay? Madali na naman gumawa ng pudding. Gumawa nga ako ng banana pudding eh. Mom, Hmm. this is Jigglypuff. Take a look. It's Jiggly. Jigglypuff. Jiggly. Oh. Damati. Mamaya ito sumulat na lang ito mag-asikaso. Pero ito, tingnan niyo at nag-sale siya. Nagustuhan siya ni Damla. Ito, yung sinasabi ko nga sa inyo na kalasa daw siya ng sky flakes. Para sa akin, hindi naman siya ganun sobrang kalasa kasi mayroon siyang sariling lasa na basta ganun. Siguro yung yung pagkaitsura niya. Pero basta hindi naman sa sky flakes. Malayo siya. Tapos, 3 yung nabili niya. Kasi nga nag-sale na, ayan o. Kaya bumili na siya ng marami. Kasi pag sa umaga or sa gabi, hindi naman gabi, mga 8 or 9 ganyan. Pag nagugutom ako, kinakain ko siya. Naubos ka agad yung isang binili niya. Kaya bumili ulit siya. Tapos, ang hindi pwedeng mawala yung tuna. Kasi mahilig kami dalawa ni Damla sa tuna. Tapos, sujuk. Hindi naman kami mahilig sa sujuk, guys. Pero, ay, bumibili pa rin siya. Tapos, syempre, painer. Hindi mawawala kasi breakfast talaga ng Turkish. Tapos, laging merong painer. And also, cocorich. Masarap din to. Pero siya, hindi lahat ng Turkish kumakain yan. Lalo na siguro foreigner. Kasi kung pag niluto mo yung cocorich, meron siyang amoy na something. Para katulad nung meron pa ditong isa na sobrang baho pag niluto mo. Ayan. Tapos kasyar pa pala, may isa pang kasyar. Ayun, mga binili. Bumili siya ng 3 perasong tuna na meron siyang 3 peraso sa loob. Ayan. Tapos, bread. Nagbabaon na lang kasi si Murad kasi nga, ang mahal talaga guys kumain sa labas, promise. Ayun, kaya nagbabaon na lang siya. Pero pa ko lang. They are looking for food. Sige lang. Ayan, ganyan yan si Damla. Ngayon, magsasaing ako kasi gutom na daw si Damla. Ay, may natira pa sa akin na unseasoned na pampalasa siya. Kasi may binili si kapatid ni na sa Abla na chicken. Tapos, ito. Ito na lang yung natira. Malaki naman kasi to. Kinain na Murad yung kalahati. Ito yan na lang yung natira sa amin. Ay, tama na sa amin ni Damla. Binuksan pero di rin naman pinakita. Nakatamad kasi maghalongkay ganyan. Kaya magsasaing na ako. Kainin namin ito. Gutom na rin ako eh.